Mate ka. Isa boses ang inyong opinyon dito sa Mate. 8 minuto makalipas ang ika-6 ng gabi. Mate ka. Isa boses ang inyong opinyon dito sa Mate. Welcome po sa programang Mate. Ngayong araw ng Martes, ika-6 sa buwan ng Hulyo taong 2010. Mate ka. Isa boses ang inyong opinyon dito sa Mate. At syempre ako pa rin po ang inyong lingkod, Sal Delano, na nag-imbita po sa inyo na sana'y samahan nyo kami ng aking katuwang sa ating programa ngayong gabi sa loob lamang po ng isang oras, alas 6 hanggang alas 7. Dito lamang po sa impilang DZRJ 810 kHz sa inyong mga talapitan. Ito po ang Radyo Bandido. Mate ka. Isa boses ang inyong opinyon dito sa Mate. At syempre sa lahat po ng inaabot ng ating broadcast, magandang gabi po sa inyong lahat dito sa Pilipinas at sa mga karating na bansa dito sa Asia. At syempre magandang umaga naman dyan po naman sa Western Hemisphere. Mate ka. Isa boses ang inyong opinyon dito sa Mate. At syempre gaya nga po ng binanggit ko kahapon, Lunes, ang ating pong magiging segment ngayon ay espesyal na araw dahil tututok po tayo sa isang issue sa ating lipunan ngayon na kung saan ay kailangang maituwid ng kasalukuyang administrasyon. Pero bago niyan, nais ko pong ipakilala sa inyo ang ating magiging resource person sa araw na ito. Kilala po ninyong lahat ang bayani ng mga bagong bayani. Walang iba kundi si Attorney Jerry Del Mundo. Attorney, magandang gabi sa iyo ulit. Magandang hapon at magandang gabi at magandang umaga po dahil marami ring nakikinig sa iba-ibang bansa. Yes. At talagang nakalatag ang mga Pilipino sa iba't ibang dako ng mundo. Kaya tayo nagpupugay ulit bilang isang mababang abogado at itataas ng DCRJ ang kapakanan ng katarungan na number 1 ngayon sa agenda ng administrasyon. Ayan, ano po? Kaya't medyo pinahagingan na po ng ating resource person kung anong ating papaksahin ngayon. Ang ating pong pangkalatang katanungan ay what went wrong on our justice system. Diba, Attorney? Dahil syempre, sabi nga po nila, ang hustisya ang siyang isa sa mahalagang sangkap para magkaroon ng katiwasayan ang pamumuhay ng alinmang lipunan o bansa katulad ng Pilipinas. Naniniwala po tayo na kung ang sistema ng hustisya sa Pilipinas ay magkakaroon ng tamang kaganapan o tamang implementasyon o tamang pagkakaroon ng hustisya para sa lahat, naniniwala po tayo na magiging matahimik ang ating bansa at syempre pagka naging matahimik ang ating bansa ay malaki ang posibilidad ng pagunlad. At syempre alam naman po ninyo, kung malaki ang posibilidad ng pagunlad, ay ang pag-ahon ng kabuhayan ng ating mamamayan ay maabot ng madalian. Tama ba, Attorney? Tama po yun. At yung mga sinabi niya ay talaga namang nakaukit yan at nakalatag din sa ating saligang batas. Doon po sa ating artikulo ng patakaran ng Estado na dapat sinunod at susundin at gagawin ng mga leaders, ng mga opisyalis ng ating executive branch of the government, dito sa judicial branch at lalo na rin sa legislative branch of government. Yung tatlong malalaking sangay, instrumento ng pagpapaunlad sa bansa ay nalilimutan nila ang mga napakahalagang patakaran ng Estado ng ating gobyerno na dapat ay gawin ngayong taon na itong 2010. Kung nalimutan ng mga nakaraan na mga panahon ay ngayon na dahil yung voters revolution, people's revolution, people power, ay yan naman ang naging dahilan kung bakit ang Pangulong Noynoy ay nakaupo ngayon sa Malacanang. Okay, Attorney, bilang isang veteranong abogado na lumalaban para sa karapatan lalo na ng mga inaaping mamamayan, so sa inyong point of view, ano ba, magkaroon muna tayo ng general view, Attorney, mula sa iyo, ano ba ang tingin natin sa kasalukuyang hustisya na meron tayo dito sa Pilipinas? Yun yan, nung tayo po nag-aaral, ay ang number 1 yung pinag-aaralan yung batas. At natatandaan ko,
bilang estudyante yung statement ng dating Justice ng Korte Suprema ng Amerika, USA, si Justice Oliver Wendell Holmes. Ang sinabi niya, the life of the law has not been logic, it has been experience. Ibig sabihin, ang buhay ng batas ay hindi ang katwiran, kung hindi yung karanasan. At tama yung sinabi po ninyo, dahil yung nangyaring karanasan at katotohanan at naramdaman at naganap sa ating bansa nitong mga huling dekada hanggang ngayong kasalukuyan na ito, na dapat ay meron ng pagbabago, dahil yan din ang sigaw ng ating Pangulo, na ang bus niya ay ang mga tao, ang sigaw ng tao ay pagbabago, dahil sinundan natin ang kanyang battle cry na pagbabago, hindi lang yung kung walang kurap ay walang mahirap. Kaya tayo nagagalak dahil noong pong June 30, high noon, 2010, ay nagbigay siya ng deklarasyon sa wikang Pilipino. At ang katarungan niya ay justice, justisya. Kahit na magandang batas, kahit na magaganda ang mga regulasyon ng ating pamahalaan, lalo na ng mga kongreso at ng mga pamahalaang bayan, resolution nila, mga city council, mga municipal board, council, lahat, ay kung wala namang katotohanan at labag naman sa utos, una ng Panginoon Diyos, utos ng kalikasan, utos ng sentido komun at utos ng konsensya. Pag makikita mo yung mga mahihirap na naglipana at nagkalat dyan sa karsada, nakikita mo yung mga nawala ng mga tahanan because of illegal demolition na pinupuwersa para makuha lang yung mga lupang napakalalaki. At nakikita natin yung mga mag-aaral na hindi makapag-aaral ng maayos, yung mga libro nila ay kung minsan hindi na-deliver, na although ang Department of Education ang pinakamalaki ang budget sa ating gobyerno, dahil sa mga corruption sa Department of Education and Culture ay ang mga libro natin at lahat ng gamit nila ay sinasabi sa mga investigasyon ng ating mga media people ay mayroong betrayal of public trust. At yan ay naimbestiga ng mga media men at mga journalist, katulad ng investigative reports in corruption. At yung Philippine Center of Investigative Journalism ay ang ating radyo bandido, although hindi sumusulat, ay sinusubaybayan natin ang kanilang mga expose, yung kanilang mga media expose na naganap noong pang 1996, 97, 98 hanggang sa latest na nangyari ngayon sa ating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo, na lahat ng departamento ay may mga korupsyon. At yan ang dapat na asikasuhin ngayon ng gobyerno, dahil nga ang battle cry na sinabi rin, kung walang kurap, walang mahirap. Okay. Ay yung mga estudyante nga po, makikita nyo, walang mga eskwelahan, yung mga libro nila hindi dumadating. Although may budget, 60% ayon sa expose na aking hinalaw dito sa lahat ng periodiko, Philippine Daily Inquirer, Manila Standard, at na-publish pa yan sa iba-ibang newspaper, at lalong-lalo na dito sa isang aklat na kung tatalakayin natin ay kukulangin ng isang oras. Pero ito po ang mga korupsyon na nilalatag dito, kaya hinahamong natin itong si Sheila S. Coronel at yung mga kasamahan niya, na talagang sila ay makabayan. Sila ang tunay na patriot. Dahil na kung pinupulaan niya yun, yung isang depekto ng ating spokesman, si Attorney Edwin Lasierda, with due respect, kompanyero, ay minsan ang media hindi natin aawayin. At tama-tama naman na magkakaroon na kayo ng seminar. Ang lahat ng media ay a-attend doon at kayo a-attend din upang malaman kung ano ang role ng another branch of the government. Dahil yan ang ilagay lang natin sa puso natin, na hindi lamang yung executive, judicial, and legislature. Kung hindi, nandun din yung tinatawag na fourth estate, yung mga media people, mga broadcaster, commentator, mga writer, mga columnist, at mga reporters. Yan po ay part ng branch of the government according to the tradition, hindi lang sa Amerika, sa Europe, at dito sa England, at lalo na sa Pilipinas.